Nay, kamusta na kayo si Kuya John? Bakit bigla mo siyang naalala? Birthday niyo po, di ba? Oo nga, ano? Okay, Nene, pahinga ka muna dyan. Oh, Aling Bebe, kamusta po? Dok Jan, salamat. Napa-hospital na si Nini ko. Ako si Aling Bebe naman, wala po yun. Alam niyo nang malakas kayo sa akin eh. Oh, ngiti naman dyan. Palabiro ka pala. Wala yun. May nagkakagulo po sa labas. Aling Bebe, kayo muna pong bahala kay Nene ah. Babalik po ako. Ano yung nabi? Ito. Sama ko na ako. Bakit pinako mo? Binili ko mga paninda yan. Dok, paano po yan? Siguradong mamimiss ko kayo, pati ang mga pasyente at ang clinic natin. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Yun na po talaga, Dok eh. Napakabata mo pa, very promising. Bakit gusto mo doon? Malapit po kasi talaga ang puso ko sa mga magsasaka. Ang isla pala ng Tinundan ay mahihalin tulad sa paglaganap ng manorialismo at feudalismo noon sa kanilang Europa. Kung noon may feudal lord na nakikinabang sa pinaghihirapan ng mga peasant, sa Tinundan, nariyan naman ang mayor na patuloy ang pagyaman dahil sa kanyang mga sinasakupan. Sa huling taon ng Roman Empire, maraming peasant ang nagbigay ng kanilang lupa sa mga noble, kapalit ng proteksyon. Ang iba naman, nawalan ng lupa dahil sa pagkakautang. Sa Tinundan, pag-aari ng pamilya ng mayor ang napakalaking bahagi ng isla. Ang hindi niya pag-aari, binili ng mura mula sa kawawang mga magsasaka. Pati ang lugar, para rin palang isang manor. Palakastilyo ang bahay ng mayor na pinaliligiran ng maliliit na bahay ng mga mamamayan. Nay, matagal na po ba sa Tinundan si Kuya John? Ang alam ko, anak, 2 taon. Ayaw nga siyang payagan na magtrabaho dun pero talagang gusto niyang tumulong sa mga tao dun. Bongbong, halika dito. Bakit po, Dok? Gusto ko basahin mo to para maintindihan mo ang kondisyon dito sa Tinundan. Dok, bakit ganyan na lang po kapangyarihan ng mayor? Buong lalawigan kasi hawak ng pamilya nila. Ang gobernador, tatay niya. Ang kongresuma naman, asawa niya. Halos buong lalawigan inangkin na nila. Makapangyarihan talaga? Kasi marami silang lupa. Kaya naging mayaman at makapangyarihan sila. Ganito ang nangyari nang mamatay si Charlemagne. Naging makapangyarihan ang mga landowner at mga noble. Nabuo ang isang sistemang politikal kung saan namumuno ang mga may-ari ng malalaking lupa. Feudalismo ang namayani, kung saan lupa ang naging batayan ng kapangyarihan at yaman ng isang tao. At kung gusto ng isang tao ng proteksyong militar, lupa ang binibigay. Ang tawag dito ay fief. Ang pagbibigay ng fief ang nagbunsod sa sistemang feudalismo. Excuse me, minintay ka? Meron po. Tito ko po nasa loob. Nagpapa-check up. Swerte ng tito mo. Maraming bagong dating na gamot ngayon, galing kay Mayor. Si Mayor. Oo, libre yun. Ayoko pa rin sa kanya. Niloloko niyang mga tao. Bakit naman? Yung lupa namin, kinuha nila. Ngayon, si tatay nagsasaka sa lupa ni Mayor. Si Mayor? Paano nangyari yun? Umutang po si tatay kay Mayor dahil nakunan si nanay. Hindi agad nakabayad kaya kinuha yung lupa namin. Si Mayor? May pautangan? Opo. Pero nagtatago bilang foundation. Napakalaki nga ng interes. Kaya yun, si tatay nabaon sa utang. Napilitan tuloy siyang ibayad yung lupang minana niya kay lolo. Napakahirap po ng sitwasyon namin.
parang wala nang pag-asang bumuti pa. Tay, di ba marami naman po kayong ani? Sana. Pero mahirap dahil sa tersyuhan. 30% lang ng ani, ano pupunta sa atin? Sama mo pa ng mga trader, kinukuha namin sa kanila ang abono at pestisidyo sa mataas na presyo. Eh kapag binenta naman natin sa kanila yung palay, mababa naman yung kanilang presyuhan. Kaya nga maraming lumulubog sa utang Ang 1,000 utang, babayaran mo ng 4 na sakong bigas. Interes pa lamang yun. Eh tay, wala nang natira sa atin. Paano yan? Oo anak wala pa tayong sariling lupa. Kaya mag-aaral kang mabuti para hindi mo danasin ang hirap na dinadanas ko. Opo tay. Excuse me, Doc. May bisita po tayo. Jerry daw po pangalan. Jerry? Sige. Sorry. Magandang araw, Doc. Ay, magandang araw din po. Ako nga pala si Mang Jerry, yung tatay ni JM. Yung JM. nakilala niyo sa clinic. Oo nga po pala. Sige po, upo po kayo. Sa nga pala, para ko sa inyo. Uy, nagabala pa kayo. Ano po to? Uy, salamat po. Paborito ko po ang mga to. Salamat din po at nagustuhan niyo. Galing pa po yan sa lupang sinasaka ko May nakwento nga po pala si JM tungkol dito. Nabanggit niya na nagsimula ang sistemang ito sa atin nung panahon pa ng tatay ni Mayor George. Opo, isang malaking kaharian ang itinatag ng mga baylon dito sa Tinundan. Hindi ba yan napasa ilalim sa land reform? Hindi po Si tatay, akala niya mapapasa kanya ang lupang sinasaka niya. 11 taong tenant siya nang maging isa siya sa 300 beneficiary ng PD27. Ito'y batas noong 1972 sa panahon ng dating Pangulong Marcos. Naglalayong na maibigay sa mga magsasaka ang mga lupang sinasaka nila. Binali ang batas para paboran ng mga baylon. Mahirap talaga ang kalagayan ng mga magsasaka. Alam mo bang ang tatay ko isa rin magsasaka? Sunod-sunod na ang paglabag sa karapatang pantao. Sa panahon ni Marcos, maraming namatay na magsasaka. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paglabag. Walang pagbabago. Ikaw, sasama ka ba? Magmamarcha tayo papuntang Dar. Paglalaban natin ang ating mga karapatan. Napagdesisyonan naming magmarcha papuntang Dar. Mga 8,000 tao, karamihan magsasaka. Malakas ang kutob ko na may mangyayaring masama. Hindi ko alam pero hindi maganda ang pakiramdam ko noon. Nung subukan namin tumawid ng Mindiola Bridge, biglang nagpaulan ng putok ang mga pulis. Napakaraming snipers, napakaraming machine guns. Narinig ko yung isang babae. Papatayin nila ako. Tago ko sa isang gilid at nakaligtas. Marami ang namatay at 300 ang nasugatan. Sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Corazon Aquino, naisabatas naman ang CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program. Kilala din ito bilang RA 6657 of 1988. Isa itong pulisiya ng pamahalaan na tataguyod ng karapatan ng mga magsasakang walang sariling lupa, justisyang panlipunan at pagkakapantay-pantay sa mga lalawigan. Sa programang ito ay 8 milyong ektarya ng lupa ang ipinamigay sa mga magsasaka. Ngunit pinaunawa sa akin ni tatay na hindi sapat ang pamimigay ng lupa sa mga magsasaka. Sinabi niya na
kailangan pa rin ng suporta ng pamahalaan sa pamamagitan ng kuryente, irigasyon, kapital at pamilyang bayan. Kung walang mga ito, patuloy na maghihirap ang mga magsasaka. At ibebenta o isasanlan lang ang mga lupa sa may mga pera. Patong-patong ang problema. Nagsisikan ng mga tao sa syudad dahil mahirap ang buhay dito. At dahil doon, maraming gumagawa ng krimen para mabuhay. Malungkot isipin pero ganyan talaga nangyayari dito. Mahalaga ang papel ng mga serf noong panahon ng feudalismo. Sinaka nila ang lupang nakalaan para sa mga lord. Gumawa sila ng tinapay at alak, nag-ayos ng mga daan, gusali at kung ano-ano pa. Tumulong din ang mga babae sa palayan at gumawa ng damit para sa pamilya ng mga lord. Tulad ng mga magsasaka, mahalaga ang papel nila para mapaayos at mapadami ang ani ng mga nagmamay-ari ng lupa. Ma'am, Yes, Jay? hindi po ba nagrereklamo yung mga serf sa uri ng buhay na meron sila? Tulad ng mga pangkaraniwang tao noong medieval times, naniniwala ang mga serf na ang Panginoon ang siyang nagtalaga ng kanilang magiging katayuan sa lipunan, kung magiging nobleman sila o serf. Dahil dito, marami sa kanila ang tinanggap na lamang ang sitwasyon nila. Kaya siguro tinanggal na rin ng mga tao ang pag-asa na may mangyayari pang pagbabago. Marami rin ganyan ngayon. Iniisip nila na wala silang laban at walang magagawa para baguhin ang kanilang sitwasyon. Nay, mataas pa rin ang presyo nyo. Dok, pasensya na po kayo. Hindi ko nabili yung nireseta nyo. Nay, kayo po magpasensya sa amin. Dapat po kami ang nagbibigay niyan sa inyo. Mahirap po kasi talaga ang buhay. Yung huling ani po kasi namin, yung natira 2,000 piso lang po. Dahil po kasi karamihan sa kinita namin, binayad po sa mga utang. Ngayon po magtatanim kami uli. Uutangin na naman po namin yung pang-abono. 73% ng mahihirap sa ating bansa ay nakatira sa mga agrikultural na lalawigan. Patuloy ang paghihirap nila dahil sa monopolya ng iilan sa lupa. Mababa ang kita ng mga magsasaka. Ang arawan nila ay hindi hihigit sa 200 piso. Bukod dito, ang pesticide at fertilizer ay mataas na nabibili samantalang kung ibenta na nila ang kanilang ani, mababa naman ang bili nito. Nariyan pa ang mga usurero na napakataas kung magpataw ng interes na umaabot sa 20% kada buwan. Walang pagbabago, mahirap talaga ang buhay namin. Nay, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Mahirap po kasi talaga. Huwag po kayo mag-alala. Malapit na naman po ang eleksyon. Gawin ninyo ang lahat para marinig ang boses niyo. Sige po, Dok. Gagawin po namin ang aming makakaya. Wala pong mahirap kung lahat po tayo magkakaisa. Panalangin na lang po natin na maging maayos ang lahat. Sige po. Dok, meron akong magandang balita. Gusto po, Jerry. Tutulungan kami ng isang NGO para ilaban ang apilan namin sa lupa. Talaga po? Okay yan, maganda yan Kailangan lang ng mga taong magbibigay ng testimonya nila tungkol sa nangyari sa mga lupa namin. Madali lang po yan. Siguradong maraming tutulong sa inyo. Akala ko ba sasama ka? Pasensya ka na, Jerry. Ayaw ng gulo ni Mrs. Ayaw niya akong sumali sa mga ganyan. Ikaw, Ben. Jerry, magkaibigan naman tayo, di ba? Tatapatayin na kita. Nagbigay kasi sila mayor ng bigas. Sa sunod na buwan, baka mga dilata naman. Tapos? Nangako ako, di na muna magsasalita. Bakit ganun? Pasensya ka na. Baka yung iba pwede. Dok, nabigo ako sa mga kasamahan ko May mga dahilan po siguro sila. Marami pa dyan. Oo nga po Basta maging tapat lang sa sinasabi nyo at maging matapang. Kinakabahan nga ako ngayon Pero sige lang. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Sila JM din, gumawa ng sulat para sa Senado para ipahatid ang ating kalagayan. Oh? Paano nyo nalaman? Pumunta po sila dito kahapon, pinacheck yung sulat sa akin. Ngayon, kahit mga bata, gumagawa na rin ng paraan. Kaya nga, kung sila may ginagawang ganyan, dapat tayo din.
Nay, gusto ko pong maging katulad ni Kuya Jan. Paano? Magsisikap po ako mag-aral para magamit ko po yung kaalaman ko sa pagtulong sa kapwa. Maganda yan, anak. Maganda dahil mababago mo mga buhay nila. Oo nga po. Tama na! Cut na nga! Paano nangyari yun? Umutang po si tatay kay Mayor dahil nakunan si Nanay. Na nabibili samantalang kung ibenta na nila ang kanilang ani, mababa naman ang bili nito. Hindi maganda ang pakiramdam ko noon. Yun! Goodie! Narinig ko yung isang babae. Papatayin nila ako. Huwag na, sorry. Version ko na lang. Hindi ko naintindihan.